mahirap talaga malaman o maispatan kung sino nga ba yung taong magiging honest at loyal sa'yo sa kahabaan ng relationship. Yung tipong sa umpisa pa lang, up until now, ay naging honest at loyal siya sa'yo. Pero, hindi mo man yan malalaman, pero may makikita kang mga signs. Kaya ngayong araw na to, pag-uusapan natin is yung mga signs kung may ibang babae na ang lalaki mo ngayon. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay please do subscribe to my channel, and also maya pag nagustuhan mo itong video natin, please leave this video a like, and also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga i-upload nating videos almost every week. And yes, do not forget to follow my Instagram account. I-follow nyo po ang Instagram account para makita nyo rin yung personal life ko as an OFW dito sa bansang South Korea, and also yung mga videos ko pong ginagawa. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Mga signs kung may ibang babae na ang lalaki mo ngayon. Number one is yung dumarating siya ng late, or the late night arrival thing. Yung tipong dati nung bago pa lang kayo, bagong-bago pa lang kayo sa isang relationship, nasa on time palagi yung pagdating niya sa bahay. Diba? Nakakahabol pa siya ng dinner, pag pinaghanda mo ng pagkain. But all of a sudden, pala'y dahilan na. May OT ako, diba? Halos araw-araw ng late umuuwi. Minsan dumadating na sa bahay niyo, tulog ka na. Yes, 90% of the time is meron ng ibang kalaguyo yung lalaki mo na yan, for sure. Kasi that is not normal. I mean, come on. Kung araw-arawin yung pagiging late na pag-uwi, maybe let's say 3 hours, baka nga minsan nag-early check-out pa yan sa trabaho, di ba? Nag-early check-out pa yan sa trabaho, akala mo 3 hours lang, but more than that, baka nag-dinner pa sila. But yeah, most of the time, hindi ko naman sinasabing lahat, but most of the time, kasi pag nakasanayan nyo na yung, kasi may habitual thing tayong nakakasanayan, di ba? Sa relationship. Kung ano yung nakasanayan mo, yun na yun. And then all of a sudden, biglang magbabago. Pero wala nagbabago sa sahod niya. Panay naman siya OT. Di ba? Another signs kung meron ng babae ang lalaki mo ngayon is also the same sa ginagawa ng mga babae, is yung upside down phone, or yung busy palagi sa cellphone. Yung tipong lalaki na palagi siyang busy sa cellphone niya. Di ba? Minsan nakagilap mo, busy sa cellphone, tapos pag nakita mo siya, biglang tatago yung cellphone. Okay. Or else, kung magkausap kayo, kung magkatabi kayo, palagi naka-upside down yung cellphone niya. Yes. Diba? Pag tititigan mo, pag nakaharap yung cellphone niya, pag tinitigan mo, bigla niya itataob. Yeah. Kasi girls, alam niyo naman, ang phone ay hindi privacy. Tandaan niyo po yan. That is not a privacy. Nagiging privacy lang yan sa mga tao na may tinatago. So, gagamitin nila yung salitang privacy ko yan kasi may tinatago na sila. Pero but pag wala silang tinatago, if ever wala man silang tinatago, of course, that will not become a privacy. Kahit ibigay mo sa kanya, ibigay sa iyo yung cellphone, okay na okay lang. Pero kung meron tinatago ang isang lalaki, tandaan nyo dadahilan sa'yo. Huwag mong pakialaman mo ng privacy ko, di ba? Privacy ko yan, di ba? And then makikita mo palagi naka-upside down yung cellphone niya na tipo magkasama kayo, or else pag mag-ano ka na, may gesture ka rin, kasi na mapapansin ng isang lalaki na panay titig mo sa cellphone niya, o nakapatong lang dyan, tapos bigla niya papasok sa bulsa niya, something like that. It only means meron ng katarantaduhang ginagawa yung lalaki na yan. So yes, be aware of these signs, at yes, let's go to our next. Another signs na meron ng ibang babae ang lalaki mo ngayon, if suddenly may work ng weekend palagi. Di ba? Yun yung nakakatawa. May trabaho daw siya ng weekend. Palagi na raw magkakatrabaho pag weekend. Kailangan kasi sabi ni boss No. Lalong-lalo na kapag may pamilya na kayo, yes, that is not acceptable. Tandaan niyo po yan, girls. Tandaan niyo po yan. That is not acceptable. Lalong-lalo na kung may pamilya, may anak na kayo, or di ba, may nataguyod na kayo na you think strong family, wag yung hahayaan na ganun, na papayagan mo magtrabaho ng weekends. Kasi nga, di ba, Pangulo nga may break time Di ba? Yung Pangulo nga may day off yan Siya pa kaya, di ba? So, maniniwala ka ba na all of a sudden, sa isang kislap lang ng mata ay bigla na lang siya magkakaroon ng trabaho every weekends? Di ba, nakapagtataka? So, once na nagkaroon ka ng
konting doubt sa lalaki mo na yan is, of course, all you have to do is just ask some questions. Magtanong ka ng mga questions sa kanya. There's nothing wrong with that. Magtanong ka lang and kung gusto mo, samahan mo siya. Di ba? Di ba? Yun yung pinakamabisang ano. Sige, pupunta ka sa work mo. Sige, samahan na kita. O pag-drive na kita. Ganon. Pag-drive mo siya. Di ba? Para malaman mo talaga yung katotohanan. But kung may work naman talaga siya, okay, may work siya. Pero kung ayaw niya magpasama, alam mo na. And another signs, kung may ibang babae na ang lalaki mo ngayon is, siya yung tipo ng lalaki na, don't touch my phone. Siya yung tipong ganong lalaki na, uy, wag mong hahawakan yung cellphone ko. It's also the same sa number 2 na palagi binabaliktad yung cellphone or busy siya sa cellphone. Pero siya, ayaw na ayaw yung talaga ipahawak yung cellphone niya sa'yo. Hindi alam na kadahilanan. Kasi kung mag-asawa naman na kayo, maybe bank account niya, pwede kang magka-access dyan, di ba? If mag-a-ask ka ng kailangan ng tamang permiso kung mag-asawa kayo. Pero depende sa setup niyo yun. Pero, mga personal na bagay, di ba? Something like that. Yung mga personal na bagay na, yes, may mga kaibigan siya. But, di ba, napaka-weird naman na ano pang kailangan niya itago, di ba? Kung kilala mo naman na yung mga kaibigan niya, kilala mo na yung mga pamilya niya, and then may access ka na rin naman sa bank account niya. So, what else? Ano pang magiging big reason niya? Bakit ayaw niya ipahawak yung cellphone niya sa'yo? Diba? Nagkakitaan na nga kayo ng katawan. Privacy pa rin yung cellphone. Diba? Diba mas privacy nga dapat yung katawan, diba? Yeah, right? It makes sense, diba? It always makes sense na yun yung dahilan ngayon ng mga tao na yung mga tinatago na wag mo hawakan yung cellphone ko, privacy ko yan. Oy! Tandaan nyo, phone is not always a privacy. And the last sign, kung meron ng ibang babae ang lalaki mo ngayon, is kapag ang lalaki mo ay ayaw nang makipagtalik sa'yo. Yes, ayaw nang makipag-sex sa'yo. That's a very, very obvious sign. Kasi, biologically, on a man's nature is, malibog po kami. Tandaan niyo po yan. Malibog po kami. And, napaka-imposible naman ng dahilan na hindi niya siya ginaganahan, pagod palagi. Bakit? Mag-backtrack kayo ng konti. Nung bago pa lang ba kayo? Dinadahilan niya ba yan? Nagdadahilan ba siya ng pagod? Di ba? Think about it. Kasi kapag ang lalaking in love sa'yo, at kung ikaw lang talaga yung tinatalik niya, ay ikaw lang talaga tatalikin niya kahit matagal na kayo. Hindi pwedeng gawing valid reason na hindi kasi matanda na. No. Lalo-lalo na pag wala siya palagi sa pamamahay nyo, palagi siyang nasa galaan, always remember na may iba ng katalikan. Lalo-lalo na kapag kinalabit mo siya, ayaw niyang makipagtalik sa'yo. So sana may natutunan na naman po kayo sa ating topic for today. At kung nagustuhan mo ang ating topic, please leave this video a like. And also, please do subscribe to my channel kung bago ka pa lang. And also, do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga in-upload nating videos every week. At yes, just keep writing down your comments. At sa next video natin, doon na natin lalabas yung mga shoutout natin. Kaya abang-abang lang po kayo. Baka pangalan nyo na ang may tawag ko. But just keep writing down your comment at yung mga pa-shoutout nyo para mapasama kayo sa next week shoutout natin. Yes, ano pa ba? Do not forget to follow my Instagram account po. Yan. Yan po ang aking Instagram account. Personal Instagram account ko po yan para makita niyo mga videos kong ginagawa dyan. And yes, mag-connect rin tayo. And para makita niyo rin yung personal life ko as an OFW dito sa South Korea. So once again, thank you so much for watching. At lagi yung tatandaan, mahal na mahal ko kayo.